news, tama nga kasaliksik. Napatigil ang mundo ng isang lalaking pulis nang makita niya ang tattoo sa braso ng babaeng inaaresto niya. Tattoo kasi ito ng kanyang namatay na ina. Ilang taon na ang nakararaan. Paanong nangyari na inaaresto niya ang kanyang nanay na matagal nang patay? At paano ito makakaapekto sa kanyang buhay? Kevin, simula ngayon ayaw na ayaw ko nang maririnig sa bunganga mo yung pangalan ng nanay mong si Genevieve ha. Kailangan mo maintindihan na patay na siya at hindi mo na siya ulit makikita pa. Wika ng lalaking si Jack sa kanyang anak na 7 taong gulang pa lamang. Pero papa, ano po ba talagang nangyari kay mama? Bakit ang bilis naman po yata ng mga pangyayari? Kabuburol niya lang po, diba? Bakit ililibing niyo na po siya kagad ngayon? Naiiyak na wika ng batang si Kevin sa kanyang ama. Masyado ka pang bata, Kevin, para maintindihan mo lahat ng mga pangyayari. Pero sa ngayon, para gumaan na rin yung loob mo, tanggapin na lang natin. Napatay na yung nanay mo. Sagot naman sa kanya ng kanyang ama bago ito pumasok sa kanyang kwarto. Noong mga panahong ito ay nakaburol si Erin, ang nanay ni Kevin. At hindi maintindihan ng bata kung bakit bigla na lamang itong mamamatay at ililibing kaagad kinabukasan. Maraming mga bisita ang pumunta sa burol, mga kapamilya at mahal nila sa buhay. Lahat ay gulat na gulat sa nangyari sa babaeng sa Erin. Grabe, hindi ako makapaniwala na mamamatay lang ng ganun-ganun si Erin. I mean, napakarami niyang pangarap sa buhay, di ba? Napakalayo ng ambisyon niya at gustong marating. Gusto niya pang maging isang sikat na singer eh. Wawa naman yung anak niyang si Kevin. Wika ng isa sa mga bisita sa burol na dating kaibigan ni Erin. Habang si Kevin naman ay walang malay sa mga nangyayari. Ang naaalala lang ng bata na nakikita at naririnig niyang araw-araw nag-aaway ang kanyang mga magulang bago sabihin ng kanyang tatay na patay na si Erin dahil sa isang aksidente. Maraming tanong sa isipan ng batang si Kevin. Pero mas pinipili ng kanyang tatay na si Jack na hindi ito sagutin dahil para sa kanya ay hindi maiintindihan ng bata ang mga problema ng matatanda. Kaya naman simula noon ay tinanggap na bilang bata ay hindi niya alam kung kailan ba bubuti ang kanyang pakiramdam at kung ang bigat ba na nararamdaman niya sa dibdib niya ay tuluyan ring mawawala balang araw. Pero dahil sa bili ng kanyang tatay na wag nang magtanong ng kahit na anong bagay tungkol sa kanyang nanay, ay hindi na nga rin ito ginawa ni Kevin. Sinarili niya na lamang ang lungkot na kanyang nararamdaman at nagpatuloy sa buhay. At bilang isang bata ay ito na, ang pinakamahirap na pwede niyang danasing problema sa kanyang buhay. Pero kailangan niyang maging matatag at lumaban. Simula nang mamatay ang kanyang ina, iisa lang ang nasa isip ni Kevin. Ito ay ang maging isang pulis. Minsan kasi napanood niya sa pelikula na naresolba ng bida sa palabas ang pagkawala ng kanyang kasintahan sa pamamagitan ng pagiging pulis nito. Kaya naman inisip niya simula noon na baka malutas niya na ang totoong pagkamatay ng kanyang nanay at mahuli na ang totoong sospek na bumangga sa kotse nito na nagdulot para mamatay ang kanyang ina. Minsan kasi ay tinanong niya ang kanyang tatay kung bakit hindi nahuli ang sospek na nakabunggo sa nanay niya. Pero palaging pinipili ng tatay niyang si Jack na manahimik lamang at hindi sagutin ang mga tanong niya. Sa paglipas ng panahon hanggang sa magbinata si Kevin, ay napapansin na ng mga taong nakapaligid sa kanya ang angking galing niya sa pagkanta. Lalo na ng mga kaklase niya, kaya naman hindi nila maiwasang tanungin si Kevin kung pangarap ba nitong maging isang sikat na singer. Bukod kasi sa angking talento nito sa pagkanta, ay hindi may tatangging kagwapuhan din si Kevin, kaya naman hindi talagang malabong hindi siya maging artista. Naku Kevin, kung ako sa'yo mag-aartista na lang ako. Huwag mong sayangin yung mukha mo sa pagpupulis. Tignan mo, magsisisi ka pagdating ng araw matanda ka na at di ka nagwapo. Hanggang binata ka pa pagkakitaan mo na yung mukha mong yan tsaka talento. Wika ng kaibigan niyang si Marcus sa kanya. Ngumisi naman si Kevin. Anong gagawin ko sa pera at kayamanan sa mundong to kung hindi naman ako masaya? Alam ko na ang pagseserbisyo sa tao ang totoong magpapaligaya sa akin. Kaya tignan na lang natin kung anong mangyayari sa buhay ko, pero sa ngayon, ayaw ko talaga yung mga ganyang-ganyang bagay. Mas gusto ko talagang maging pulis. Pagpapaliwanag naman ni Kevin sa kaibigan. Bakit ba gusto mo maging pulis pre?
Ang akala ko ba, kaya gusto mong maging pulis para ma-resolba yung totoong pagkamatay ng nanay mo? Ngayong tumanda ka na, sigurado namang hindi na ganun yung pag-iisip mo. Sigurado namang nag-matured ka na, kaya bakit gusto mo pa rin maging pulis? Nagtatakang tanong ni Marcus. Ikaw pre, bakit ayaw mong maging pulis? Nakikita mo naman yung mga katiwalian sa paligid natin. Napakaraming krimen na lumalaganap. Maging sa pamilya niyo nga, di ba? Nanakawan kayo, nakaraang buwan lang. Isa na rin yun sa mga dahilan kung bakit gusto kong maging pulis. Gusto kong maging dahilan ng pagbabago sa komunidad natin. Last points na lang siguro na magaling akong kumanta. Pabirong sagot naman ni Kevin sa kanyang kaibigan. Pero hindi maiwasan ni Kevin na mapasali siya sa mga banda. Dahil palagi siyang nire-recruit ng kapwa niya mga kamag-aral sa tuwing magkakaroon ng kompetisyon. Kaya naman sa uli ay hindi rin siya makatanggi at nagiging lead vocalist siya ng iba't ibang mga banda na nagre-recruit sa kanya. Pero ni isa sa mga ito ay wala siyang seneryoso. Sa halip ay pinapaliwanag niya sa mga ito na ginagawa niya lamang ito bilang hobby, hindi para maging isang sikat na singer. Sayang naman Kevs, ayaw mo talagang seryosohin yung pagkanta? Nasa kolehiyo na tayo, patanda ka na ng patanda. Sayang naman talaga kung hindi mo magagamit yan. Napakaraming tao sa mundo lalo na sa bansa natin na naghahangad ng ganyang talento. Pero ikaw, sinasayang mo lang. Pagpapayo ni Shaira, isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Kevin sa kolehiyo. Naku Shaira, bata pa lang ako, alam ko nang gusto kong maging sa buhay. Sagot naman ni Kevin. Maging pulis na naman. Hindi naman masama maging pulis pero nakikita mo ba kung gaano kahirap yung trabahong yun? Napakarami mong kailangang labanan ng kriminal. Maging sa loob ng organisasyon nila, may malalaman kang katiwalian. Gusto mo pa bang danasin yung mga bagay na yon bago mo mapagtanto na napaka-rare ng ganyang talento mo? Pagpupumilit ni Shaira sa kanyang kaibigan. Pero sarado na ang utak ni Kevin. Gusto niyang maging pulis at gagawin niya ang lahat para matupad ito. Sa suporta at tulong na rin ng kanyang tatay na si Jack, ay nagawa nga ni Kevin na maging isang pulis. Pinangako niya sa sarili niya na magiging tapat siya sa kanyang serbisyo at hindi siya gagawa ng anumang katiwalian at kriminalidad bilang pagrespeto sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kevin, wag mong sabihin sa akin kaya ka nagpulis kasi naguguluhan ka pa rin sa totoong nangyari sa nanay mo. Halos 2 dekada na ang nakararaan Kevin. Lahat naman ng impormasyon tungkol sa kanya ay nasabi ko na, di ba? Wika ng tatay niyang si Jack isang umaga habang kinokompronta niya si Kevin na nagsusuot ng uniforme ng pulis. Pa, hindi totoong lahat ng impormasyon na sabi mo na. Hanggang ngayon, alam kong may tinatago ka pa rin sa akin. At aalamin ko yun. Matigas naman na wika ni Kevin. Hinayaan na lamang siya ng kanyang tatay at nagsimula na itong kumain ng almusal. Sa unang taon ng pagseserbisyo ni Kevin ay hindi niya inaasahan ang mga nakakagulat niyang natuklasan. Mula sa organisasyon hanggang sa kung paano hinahandle ang mga krimen, hindi niya inaasahan na ganito pala ang kalakaran sa pagiging isang pulis. Marami siyang mga nakakasalamuhang tao at may matataas na tungkulin sa kanya, ang tiwali at hindi mapagkakatiwalaan sa kanilang tungkulin. Kaya naman pala, tuloy-tuloy pa rin yung krimen dito sa syudad namin. Nag-uugat pala ito sa mga pulis na katulad ng mga to. Wika ni Kevin sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng mga kabaro niya at mga pulis na may matataas na tungkulin sa kanya. Huwag kang magpa-apekto Kevin. Gagawin mo yung tungkulin mo kahit ikaw lang mag-isa yung gumagawa ng tama. Pagpapalakas ng loob ni Kevin sa kanyang sarili. Nagawa namang makasurvive ni Kevin ng 2 taon sa pagsaserbisyo at kinalaunan ay nasanay na rin siya sa pamamalakad ng mga kapulisan sa kanilang syudad. Iniisip niya na lamang na patuloy niyang gagawin ng tama hanggang sa lahat ng mga kabaro niya ay pipiliin na rin na gawin ng tama at malinis ang kanilang serbisyo. Pero isang gabi bago matulog si Kevin ay napansin niyang nakadisplay na larawan ng kanyang ina sa ibabaw ng isang lamesa. Muntikan ko nang makalimutan kung bakit ko ba ito ginagawa. Sorry ma, pero pinapangako ko, hahanap ako ng hustisya para sa iyo. Naiiyak na wika ni Kevin habang nakahawak sa litrato ng kanyang ina. Masakit pa rin para kay Kevin ang pagkawala ng kanyang nanay na si Erin. At sa tuwing naaalala niya ito ay bumabalik lamang ang kirot sa kanyang puso. Hanggang sa isang araw
Habang naka-duty si Kevin ay biglang niradyoan siya ng kanyang kapitan at sinabi na may nangyayaring kaguluhan sa isang hotel kung saan ay hinostage daw ng isang gang ang mga bisita sa hotel at pinagkukuha ang mga pera nito. Kevin, pumunta ka kagad sa crime scene bago pa may mangyaring masama. Utos ng kapitan sa kanya. Magpapadala na lang ako ng backup pero sa ngayon, ikaw yung may pinakamalapit na posisyon sa lokasyon ng pinangyayarihan ng krimen. Kaya gusto kong nandun ka na kagad wala pang 5 minuto. Bilin ng kapitan sa kanya sa radyo. Ay sir, sagot naman ni Kevin at agad na nagmaneho sa hotel na sinasabi ng kanyang kapitan. At doon nga'y natagpuan niya na bantay sarado ng mga hostage taker ang pinto ng hotel. At ang mga bisita ay nakadapat nakaluhod naman sa sahig habang nakatutok ang malalaking kalibre ng mga baril sa kanila. Kayong lahat, walang kikilos ng masama o isa sa inyo ang mawawalan ng buhay. Naintindihan nyo? Wika ng babae na tila ba tumatay yung leader ng gang na ito. Noong marinig ni Kevin ang boses ng babae ay tila ba pamilyar ito sa kanya. Namamalikmata lang ba ako o tama yung nakikita ko? Wika ni Kevin habang nakatago sa malapit na puno sa tapat ng hotel. Habang tinitignan ng babae na nakatayo sa loob ng hotel sa gitna ng kanyang mga hostage. Ilang minutong nag-isip si Kevin kung ano ang kanyang gagawin. Maaaring mamatay siya kung pipilitin niyang pumasok sa loob. Pero ang mga backup niyang pulis ay hindi pa darating sa loob ng 20 minuto. Kaya kailangan niyang mag-isip kung paano patatagalin ang mga hostage taker sa loob nang wala itong ginagawang karahasan. Napakatagal kasi ng mga backup. Problema talaga yung traffic sa lugar na ito eh. Siguro raradyoan ko muna yung kapitan ko na kailangan niyang magpadala ng mga helicopter para mas mabilis silang makarating. Wika ni Kevin sa kanyang isipan habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin at nabaling ulit ang atensyon niya sa babae sa loob ng hotel. Bakit parang pamilyar talaga siya sa akin? Wika niya nang biglang may matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Nagising na lang siya na nasa loob na rin siya ng hotel. Wala na ang kanyang dalang baril at radyo. Hindi niya nagawa pang kontakin ng kanyang kapitan at kasama na niya ang mga hostage sa loob. Anong nangyari? Nagugulo ang wika ni Kevin nang magising siya. Boss, gising na siya. Gising na yung pulis. Wika ng isa sa mga hostage taker sa kanilang leader na babae. At nang titigan ni Kevin ang kinakausap nilang babaeng leader, ay napansin niya ang malaking tato sa braso nito. Naalala niya ang larawan ng kanyang ina na lagi niyang tinitignan na nakadisplay sa kanyang kwarto. Meron din itong kaparehang tato. At ang tato na ito ay ang mukha niya noong bata pa lamang siya. Kaya naman hindi niya na napigilan ang sarili niya. Mama! Ikaw ba yan? Pasigaw na wika niya sa babae sa harapan niya. Napatingin naman ang babae sa kanya. Medyo matanda na ito pero naaalala pa rin ni Kevin ang itsura ng kanyang ina. Ikaw nga! Mama, ako to, si Kevin! Sigaw na wika ng pulis sa babaeng nasa harapan niya. Kevin, ikaw ba talaga yan, nak? Tanong nito at naluluha na. Opo ma, ako to. Ano pong ginagawa niyo dito? Ano pong ibig sabihin nito? Bakit po nandito kayo? Punong-puno ng mga katanungan si Kevin. Hoy kayo, kunin niyo yung pulis. Mag-uusap kami ng pribado sa likod. Dalian niyo. Pag-uutos ng babae sa kanyang mga tauhan. At dinala nga nila si Kevin sa likurang bahagi ng hotel para makapag-usap sila. Ma, anong ibig sabihin nito? Nagugulo ang tanong ni Kevin sa kanyang ina. Masyado pang maraming bagay na hindi ka alam, Kevin. Sagot naman ng nanay niya na may seryosong muka. E di ipaliwanag mo sa akin, ma. Tanong ni Kevin. Sige, di ako maasang maniniwala ka sa akin. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa tatay mo. 6 na taong gulang ka noon. Alam mo naman na may hilig akong kumanta, di ba? Pinurso ko yung pangarap ko. Nagkaroon ako ng isang talent agency kung saan naniwala sila sa talentong meron ako. Alam ng tatay mo na matagal ko ng pangarap na maging isang singer at sikat na artista. Pero lahat ng yun, tinalikuran ko para sa kanya. At noong lumaki ka, ginusto ko ulit na marating yung pangarap kong yun. Pero ni minsan ay hindi niya ako sinuportahan. Hanggang sa pasikreto akong naghanap ng pwedeng mag-hire sa akin. Kumanta ako sa ilang mga nightclub hanggang sa lumaki ng lumaki yung pangalan ko, Kevin. Pagpapaliwanag ng kanyang nanay.
Anong kinalaman nun ma sa pag-iwan mo sa akin? Tanong naman ni Kevin. Teka lang nak, hindi pa tapos yung istorya. At noon ngang nagsimula nang umangat at lumaki yung pangalan ko, ay doon na rin pumasok yung mga problema. Unang-una ay ayaw ng papa mo na nagbibigay ako ng pera para sa pamilya natin. Nasasaktan daw yung ego niya. Gusto niya siya lang yung magtrabaho. Pangalawa, noong nalaman ng agency na meron pala akong pamilya at anak, pinagbawalan nila akong malaman ng publiko na meron akong pamilya dahil masisira daw ang image ko. Kaya nagpaalam ako sa tatay mo kung pwede bang itago ko kayo at isikreto. Alam kong napakalaking pagkakamali kong yun, pero mas napangunahan ako ng ambisyong nararamdaman ko. Yung pangarap ko na pinagkait sa akin ng tatay mo. Hindi naging maganda yung pag-uusap namin. Nauwi yun sa pagtatalo at sa huli sinabi niya sa akin na mas mabuti nang mamatay na lang daw ako kaysa isikreto na meron akong anak at asawa. Naiintindihan ko yung galit niya, oo, pero hindi ko akalain na seseryosohin niya yung sinabi niya. Nag-hire siya ng assassin na papatay sa akin, pero bago pa matupad yung plano niya ay nakausap at nakilala ko yung assassin na inutusan niya. Kaya naman nagbayad ako ng malaking halaga ng pera para magkunwaring ako yung napatay niya at matahimik na yung tatay mo. Hindi ko alam kung ano pang pwede niyang gawin sa akin. Alam ko na delikado ang buhay ko kapag nagpatuloy lang ako sa pakikipagkita sa inyo. Kaya naman yung nanay na nakita mong nilibing, hindi yun yung katawan ko. Pasensya ka na nak at ngayon mo lang to nalaman. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. At sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkita. Magpapaliwanag ni Erin sa kanyang anak. Pero ma, bakit ka napunta sa ganitong trabaho? Wala ka na bang makitang ibang trabaho? Bakit hindi mo na lang pinakulong si Dad? Nagtatakang tanong ni Kevin sa kanyang nanay. Hindi na rin akong tinanggap ng agency na pinagtatrabahuan ko. At kapag nalaman ng tatay mo na buhay pa ako, siguradong papatayin niya ako. Kaya naman gumawa ako ng paraan kung paano ako kikita ng pera. Ayun ay sa pamamagitan ng pagnanakaw at pang-hostage. Nakabuo ako ng grupo. Grupo ng mga sabik sa pera at mga nangangailangan talaga. Patuloy na pagpapaliwanag ni Erin. Pero kailangan mong pagbayaran yung mga ginawa mo ma. Lalo na tong ginagawa mong krimen ngayon. Napatahimik naman si Erin. Pasensya ka nak, hindi ko kaya. Sagot nito sa anak. Hindi ma, hindi pwedeng hindi mo kaya. Magkakamatayan tayo dito. Kailangan mong pagbayaran yung mga nagawa mong kasalanan. Pagmamatigas naman ni Kevin. Paano naman yung nagawang kasalanan ng tatay mo? Pasigaw na wika ni Erin sa kanyang anak. Ma, sisiguraduhin ko sa'yo. Lahat ng makakaya ko, pagbabayaran ng tatay ko yung kasalanang ginawa niya sa'yo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang harapin tong krimen mo. Hindi ako makakapayag na makakalusot ka lang sa ginawa mo ngayon. Matapos ang napakahabang negosasyon, ay napapayag rin ni Kevin na sumuko ang kanyang ina kasama ang kapwa nito mga kriminal. Pinangako ni Kevin na hindi sila makukulong ng matagal kung aamin sila sa kasong ginawa nila. Nagtiwala naman si Erin sa salita ng kanyang anak. Habang pinapangako rin ni Kevin na hindi rin makakaligtas ang kanyang tatay sa ginawa nitong kabalastugan kay Erin. Naging matagal at hindi madali ang kaso para sa nanay ni Kevin, lalo na para sa tatay niya. Ilang taon ang naging proseso bago tuluyang mabigyan ng husgado ng resulta ang magkaibang kaso nila. Napatawan si Erin ng 5 hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa ginawa nitong krimen, habang ang kanyang tatay naman ay napatunayan na pinlanong ipapatay si Erin 2 dekada nang nakararaan, kaya naman nahatulan ito ng 10 hanggang 20 taon na pagkakakulong. Nakakalungkot ito para kay Kevin dahil nawalan siya ng isang ina at pati na rin ng tatay. Pero natutuwa naman siya dahil napatunayan niyang buhay pa pala talaga si Erin. Sa ngayon ay alam niyang kailangan niya munang gawin ng tama bago siya tuluyang mapayapa. Kaya naman lagi niya na lamang binibisita ang kanyang mga magulang sa kulungan at laging pinapangako sa mga ito na sa kanilang paglabas ay merong anak na naghihintay sa kanila. Mahirap gawin ng tama, isa itong responsibilidad at pagdisiplina sa sarili. Pero laging tandaan na mas mabuti nang gawin ng tama habang nasasaktan kaysa naman gawin ng mali habang sinasaktan mo ang iba. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat
sa panonood. See you in my next vid.